Hello people! Welcome and welcome back to our channel. At ayan na nga mga ka-cravings, for today's video ay gagawa tayo ng homemade longganisa. At umpisahan na nga natin yan sa paggiling ng ating garlic o ng bawang. So ayan na, gigilingin na natin yan sa ating gilingan. At pagkari nga niya magiling ay uulitin natin uli siyang igiling. Ganun mga ka-cravings dahil para mas fine ang kanyang pagkakadurog dahil nga isasama natin siya sa delikado longganisa, ganun. Pwede nyo itong gawin mga cravings, perfect pang negosyo. Ayan, sinali na natin doon ang garlic na giniling, tapos doon na din natin ilalagay ang giniling na taba ng baboy at saka itong mga laman. Ayan mga cravings, depende na sa inyo kung gaano kadami ang gusto nyong gawin. So ayan, ang presyo ng longganisa mga cravings ay magbabari kung magkano ang pagbili nyo sa laman at sa taba ng gagawin yung longganisa at saka doon sa yung mga ingredients, ganon. Kailangan sa costing, depende kasi sa iba-ibang lugar, iba-iba ang presyo ng baboy. So dito ang bentahan namin ng longganisa ay nasa 350 to 380 pesos ang isang kilo. 2,000 years later. At ayun nga, titimplahan na nga natin mga cravings. Unahin na natin ang tinturog na paminta o black pepper powder. Tapos lalagyan natin ng seasoning, umami seasoning, at saka meron siyang granules na magic sarap. Tapos lagyan natin siya ng salt. And then lalagyan natin ng soy sauce. So ayan lang yung mga basic ingredients niya mga cravings. Ang importante din maraming bawang dahil yun ang magpapasarap. At saka yung alat mga cravings dapat saktuhan lang. Tansya sa asin mga ka-cravings. Tapos ayan, hahaluin lang natin siyang mabuti. Bali, ang paghalo ni Jowa dyan ay ganyan. Gilid muna, padiin sa gitna, ganyan. Tapos sabay piga para nadudurog yung mga asin, saka yung mga paminta mga cravings. Hindi pwedeng konting halo lang dito, kailang halong-halo dahil yung asin. Saka yung mga paminta ay mabubuo sa loob ng mga langgonisa, baka makagat nyo ng buo. Kaya kailangan halong-halo mga ka-cravings. Ang challenge dito, pero maganda ang kitahan dito mga cravings at talagang masarap ang timpla ni Nanay Wilma ng kanyang langgonisa. Bali ito ay order lahat ng cravings. Naisingit lang namin i-vlog ni Jowa at si Jowa nga yan mag-change career na. Siya daw ay maglalanggonisa na lang, gano'n. Dahil nga maganda ang kitahan daw dito. So try nyo na mga cravings. Sinishare namin sa inyo ito at madali lang naman din gawin. At ito na nga ang isaw ng baboy. So kinayod na yan mga cravings at nalinis na. Pag malinis na siya, ilalagay natin siya sa imbudo ng gilingan. Dahil dyan natin ipapasok yung mga langgonisang tinimplahan natin kanina. Yung ating giniling na baboy. E dyan din natin ilalagay. At yan na, magiging langganisa na. Medyo challenge lang dito mga cravings talaga yung pagtatali. Yung pagtatali ng longganisa. So ayan, ilalagay niya uli siya sa gilingan para pumasok siya doon. Ayan, ganyan mga cravings. Madali lang naman tong part na to, pero madali lang doon sa sanay na. So si Jowa sanay naman siyang magganyan. Kaya madali lang para sa kanya. Pero pag ako pag yung lola niya gagawa niya, talaga namang magkakapag-ipagitan yan o baka sumabog pa sa gitna dahil alam niyo naman, hindi nga ako marunong magganyan. Pag-aaralan ko pa mga cravings. So, ayan, pwede nyo itong iba-ibahin ng flavor, mga cravings. Pwede naman kayo magdagdag ng sugar para sa hamonado. Maglagay kayo ng cheese para sa cheese flavor. At maglagay kayo ng chili powder kapag spicy flavor ang inyong gagawin. So, ang flavor na to lang naman ay delicado or ang garlic longganisa. Itong sinishare namin sa inyo ngayon. Pwede na kayong mag-iba-iba ng flavor kung gusto nyo. Pwede nyo lagyan ng marunggay longganisa. Lagyan nyo ng marunggay powder, gano'n. Ayan, ito na nga, nilagay na nga natin dito. At gagawa din naman tayo ng iba-ibang flavor at ipapakita din namin sa inyo kung paano gawin yun sa mga susunod nating vlog. Ayan na nga mga cravings. Ito na yung nalagyan ni Jowa ng mga isaw. So, ayan. Fresh na fresh. Ang sikreto sa masarap na longganisa ni Nanay Wilma ay fresh lahat ng ginagamit niyang karne. Hindi siya gumagamit ng frozen. Puro to fresh. So, ayan na yung pagtatali. Nakalimutan ko itawag sa panali na yan, pero yan nabibili yan sa grocery store. Yung ginagamit talaga siya sa kusinang panali, ganun. Panali ng mga karne, pantahi, mga ganun, mga cravings. Yun yung ginagamit niya dito sa langgonisa. Ayan. Ganyan yung ginagawa niya. So, syempre, pag pinanood mo mukhang madali, pero mahirap siyang gawin mga cravings dahil ang dulas nung langgonisa na yan, ang hirap niyang pigilin. So, pag-aaralan pa yan ng lola niyo,
para ako naman ang makapagganyan ng matulin mga ka-cravings. Pero syempre, meron tayong slow-mo para naman mapag-aralan din natin ng dahan-dahan yan. Dahil ni-request lang natin kay Nanay Wilma kung paano niya tawag dito. Paano niya tinatalian ang kanyang masarap na longganisa. So, ayan nga ay talagang dagsa ang orders ng longganisa niya dahil nga masarap. Dahil fresh na fresh ang lahat ng ingredients. So, ito na nga. Pag kaya nga niya magputol-putol na yan, pinuputol-putol kasi siya ng tatlo-tatlo mga games para hindi naman sobrang haba magkakabuhol-buhol. Na nga ang slow-mo ng paano itali. So, ayan, ibinubuhol pala munang ganon mga ka-cravings. Pagkatapos, ayan, 2 buhol sa bawat ugpungan mga ka-cravings. Ayan, ngayon, ito yung simula ng susunod. Pipigain mo. And then, 1, 2, 2 ikot mga ka-cravings at saka mo ibubuhol. Hahatakin mo siya. Tapos, iikot mo uli. Ayan. Another ikot at another buhol. So, 2 buhol mga ka-cravings. 2 ikot at 2 buhol sa bawat dulo ng langgunisa. Ganon. O, ayan. O, diba? Susunod na uli. Lalagyan kasi siya ng pagitan mga ka-cravings. Hindi pwedeng dugtong ng sobrang dikit. Kasi pag pinutol yun, sasabog yung susunod. So, kailangan ay may pagitan siya. Pero nakabuhol parehas yung dulo. Ganon mga ka-cravings. Sana nag-gets niyo ibig ko sabihin. Ganon. So, ayan. Ang bentahan nga pala ng longganisa per kilo dito sa amin ay 380. Ngayon, depende na yung ipe-presyo nyo kung magkano ang bili nyo dun sa mga puhunan nyo sa baboy na bilhin nyo sa inyong mga lugar. At ang sikreto nga ng masarap na longganisa ay dapat fresh yung mga karning baboy na gagamitin mo. Ganon. Tulad ng longganisa ni Nanay Wilma, talagang fresh na fresh. Kaya laging dagsa ang order sa kanya dahil ganon mga ka-cravings, masarap ang timpla at fresh ang ginamit na ingredients. At hanggang dito na nga mga ka-cravings, finished product. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod. Like and subscribe.